Pilipinas, isa sa mga tinukoy na problemang nais lutasin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang lumalalang traffic. Marami ng mga solusyon ang naisagawa tulad na lamang ng number coding at color coding. Ngunit dahil na rin sa maluwag na pulisiya na pagbili ng sasakyan ay nadaragdagan pa rin ito at gayon na rin ay hindi nakapagretiro ang mga sasakyan na may edad na 15 years pataas. Paano naman kaya makakatulong sa problemang ito ang panukalang No Parking Space, No Car? Para pag-usapan yan, makakasama natin live dito sa studio ang Direktor ng Confederation of Truck Association of the Philippines. Walang iba kundi si Engineer Albert Swansing. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Dayan. Engineer Swansing. Magandang umaga sa mga nanonood sa inyong programa. Unang tanong ko na po, Engineer, yung kasalukuyang isinusulong sa Kongreso na no garage, no car policy. Ano po ba ang version po ng panukalang batas na ito? Well, yung sinasabi nilang no garage, no car policy, hindi ka bibentahan ng sasakyan kung wala kang mapapakitang certification na meron kang garahe. So, nung nakaraang Kongreso, may nagsusulong na niyang bill na yan. At pinupuna nga namin dahil pinag-uusapan pa lang yung bill na yan, marami na naglalaway. Ibig sabihin, nakakakita sila ng pagkakakitaan. Bakit, sir? Paano? Sa paanong Bibiling paraan? yung certification. Parang may certificate na mapapakita pero wala namang katotohanan na may parking space. At saka isa pa, halimbawa, magpaparehistro ako sa sasakyan sa Pampanga, pero dito ko gagamitin. Ganun din. Ganun din, no? It does not solve the problem. What can solve the problem is yung implement nila, yung no parking provision doon sa Republic Act 4136. Tell us about that, sir. Oo, that's about yung Land Transportation and Traffic Code under Chapter 4. Merong section doon na nagsasabi kung saan ka hindi pwedeng pumarada. Okay. Saan po ba bawal pumarada? Basically, hindi mo pwedeng paradahan ng kalsada at bangketa. Okay. Paano po kapag residential area? Kahit residential area yon, basta pinag-uusapan yan, government road yan, Bawal pumarada. bawal pumarada sa kalsada at sa bangketa. Okay, sir. Sir, meron tayong data mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated or CAMPI na halos 2.5 million na raw ang mga registered vehicles dito pa lang sa Metro Manila alone in 2015. So, paano po ba mababawasan ng polisiyang ito, yung pinopropose po natin para mabawasan yung trapiko? 2.5 Hindi mababawasan yan eh. Ang dapat nating gawin is i-address yung problema kung bakit merong traffic. No? Well, ang madalas nga namin sabihin, for as long as the regulators will say that the cause of the traffic is the volume ng sasakyan, hindi natin masosolve yung problema. Kasi yung volume ng sasakyan, yan ang resulta ng traffic. Okay, Engineer, klaruhin ko lang. So regarding dun sa panukalang batas ngayon sa Kongreso na no garage and no car policy, you're actually not in favor dahil sa korupsyon na maaaring mangyari. Wala bang Hindi mag-uubra yan. So wala po tayong makikitang advantages of this particular bill? Wala kami nakikitang advantage niyang batas na yan. Okay. So, sir, for your group, what's the only way para siyempre kailangan mabawasan yung volume ng kotse na lumalabas dito sa Metro Manila? Paano yung mga pumapasok from nearby provinces? Paano yung mga problems na ganun? Well, there is no single solution. No? Maraming solution na dapat gagawin. But number one is traffic management. Okay. And that includes, of course, strict enforcement of traffic laws, rules, and regulation. Then number two is yung binubuong plano ng Department of Transportation ngayon regarding public transport. No, na pag-igihin yung public transport na maging efficient ito. Yung mga train natin, gano'n? Trains, bus, and basta yung mga high occupancy vehicle, yung HOV ang tawag natin. No? Okay, yan. So, trains and yung mga buses, ito raw yung solusyon nila na mas ayusin yan. So, sir, sa tingin nyo ba sa mindset or sa kultura ng mga Pilipino, lalo na dito sa urban areas, kung ikaw may kotse, pipiliin mo kaya na mag-public transport na lang instead of using your car? Yes, kung makakarating ka sa paroroonan mo. Dahil kasi yun naman ang purpose po for buying a car. Again, sinasabi natin na ang isang Pilipino, ordinary Pilipino, bumibili ng sasakyan yan, hindi pagmayabang na mayroon siyang sasakyan. Kasi kailangan. Kundi kailangan niyang gamitin yan. Mobility ang pinag-uusapan.
Kasi nga, parang sa ibang bansa kasi, yung mga kahit mga nakasuta, no? Yung mga business persons, Actually, talagang public ibang transport bansa ang din. kanilang Public transport. Kasi ginagawa. magaan para sa kanilang gawin yun dahil hindi stressful. Maayos yung public transportation. Engineer, how about the request for the emergency powers for the President to solve traffic? What are your opinions on this? Well, kakailanganin siguro yung emergency powers on certain aspect like for example, yung infrastruktura. Kasi under the present setup, marami kang labyrinth yung process eh. No? So, well, papagaanin lang yung proseso. But of course, nandun pa rin yung safeguards like for example, dapat may bidding and everything. Yeah, so hopefully sir, no, yung grupo nyo makakasama sa mga dialogues kasama yung mga champions natin sa House of Representatives at sa Senate para syempre marinig din yung side ninyo bago maisabatas itong panukala sa chamber natin. Okay, muli, thank you so much for your time sir. Nakasama natin ang Director ng Confederation of Truck Association of the Philippines. Walang iba kundi si Engineer Albert Swansing. Thank you so much. Thank Thank you, you. Engineer.